Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ang i-discuss natin ngayon ay patungkol sa tinatawag na al-jumlatu. Ang ibig sabihin ng jumla ay pangungusap o mga salita, sentence in English. Ang pangungusap ay nahahati sa tatlong bahagi o binubuo ito ng tatlong bahagi. Una ay ang tinatawag na ismun o pangalan. Lahat ng mga bagay na tumutukoy sa pangalan ng tao, hayop, puok, lugar, pangyayari at iba pa ay tinatawag na ismun. Ang example nito ay sa pangalan ng tao, Muhammadun. Kung sa hayop, kitton, pusa, or bagay, qalamun. So lahat nito ay mga examples ng pangalan. Ang pangalawang uri o bahagi ng jumla na bumubuo dito ay ang tinatawag na fi'lun o yung gawain, verb. Tumutukoy ito sa isang pangyayari. For example, sinabi natin kataba, sumulat. Ito ay tumutukoy sa pangyayari na nangyari sa pangnakaraan. Kataba, sumulat. Yaktubu, sumusulat. Tumutukoy sa pangyayari sa pangkasalukuyan or pwedeng panghinaharap. Sayaktubu, susulat si Muhammad. For example, sayaktubu Muhammadun, susulat si Muhammad. So lahat ng example na ito ay tumutukoy sa isang pangyayari na all about sa nakaraan, pangkasalukuyan or hinaharap. Yun ang tinatawag na fi'lun or may action na nangyari doon. Ang harf naman, ito yung pangatlong uri na bumubuo sa jumla or pangusap. Ito yung mga harf. Ang shortcut ng harf, ito yung mga letters na meron sariling meaning. Example, min. Ang ibig sabihin ng min ay from or galing sa. Ila, papunta. Fi, sa loob. So all these are examples of harf. So yan yung tatlong uri ng jumla. So let us give an example of jumla. Example, Zahaba Muhammadun ila suqi. Pumunta si Muhammad doon sa palengke. Pag sinabi natin pumunta, ito ay tumutukoy sa isang pangyayari na nangyari sa nakaraan. At ang action doon ay yung pagpunta. So, yung zahaba ay tumutukoy sa fi'lun. Ito ay fi'lun. Ito naman, Muhammad, ito ay tumutukoy sa pangalan ng tao. Therefore, ito ay ismun. Ang ila ay tumutukoy sa kung saan siya papunta. Or direction. Ila, papunta. So, ito yung example ng harf. And asuk, palengke, ay isang example na pangalan ng lugar. So, isa itong ismun. Ibig sabihin, ang isang jumla ay binubuo ng tatlong bahagi lamang. Either meron itong pangalan, ismun, or meron doong fi'lun, at meron doon itong harf. Merong harf, mga nagdudugtong sa jumla. Mga letters na may sariling meaning. Ngunit, ang mga harf na ito ay hindi basta-basta maintindihan kung hindi siya masasali or mapapabilang sa jumla. Example, itong ila, hindi natin maintindihan yung ila mismo kung hindi siya nasali dito sa jumla na Dhahaba Muhammadun ila suqi. Hindi mo alam kung pag sinabi natin ila, papunta, hindi mo alam kung saan papunta. Pero nung ginamit mo yung ila dito sa jumla na Dhahaba Muhammadun ila suqi, si Muhammad ay papunta sa palengke, alam mo na ang ila ay tumutukoy sa palengke. So, next time, inshallah, ay pag-aaralan natin yung mga iba't ibang uri ng fi'lun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.